pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na si Yahweh, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon. Tunay nga po na napakadakila mo, lalo na ang pag-ibig mo na walang katapusan para sa amin, Panginoon. Kaya kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa inyo at sa araw na to, narito po kami sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay purihin, sambahin at pasalamatan sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Sa ngayon po, O Lord, ingatan mo po ang aming mga kapatira na nanggagaling pa sa iba't ibang lugar upang parito sa iyong bahay-sambahan. Nawa, Panginoon, ilayo mo po sila sa anumang kapahamukan sa daraanan nila at magkita-kita kami rito ng may pasasalamat sa iyo, Panginoon. At hawiin mo rin po ang lahat ng sagabal sa aming pagsamba na ito mula sa umpisa hanggang sa katapusan, Panginoon, upang sa aming pag-uwi ay batbat namin ang iyong banal na pag-ibig at pagmamahal na talagang walang katapusan at walang hanggan, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo. Atin na pong pakinggan ang ating worship song na pamumunuan po ni Brother JC Espinosa. Magandang umaga po sa lahat. Morning. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. First Sunday of February. Uwinan po natin. Let's raise our hands to the Lord.
praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Lift our hands to the Lord. Sarap po magtuhog sa Panginoon. Patuloy po natin siyang awitan sa umagang ito. Po natin ang subscribe. From the heights of heights to the depths of the sea, creation revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that sings. Battle indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky, you know them by name. You are amazing, God. Oh, powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we go through pain. You are amazing, God. You have told every lie for where it should go. Oh, see heavenly storehouses laid in snow. Who imagined the sun that gives source to its light? Yet considers to bring us the coolness of night. Unfathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Oh, powerful, untamable, awestruck with hope to our knees as we make rain. You are amazing, God. God's creation is so amazing pa. Salamat, Lord. Salamat po sa lahat po ng ginawa niyo, gagawin pa, Panginoon, sa mga buhay namin. Give it all to you, Panginoon. Thank you for every day, Panginoon. Sobrang indescribable po talaga ng lahat. As we sing today, in Jesus' name. Say indescribable. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing,
siyang awitan sa umagang ito. Sing Psalms 23. Not alone. We're not alone because God is here with us. Awitan po natin siya. Yes, Lord. Let's focus on God's word today. Sing, the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. He goes before me. He goes before me. Defender behind me. Defender behind me. I won't fear. I won't fear. Because I'm filled with anointing. I'm filled with anointing. My cups overflow. My cups overflow. His joy is refreshing. His joy is refreshing. The whip. I won't fear. I won't fear. Sing hallelujah. Hallelujah. I am not alone. He's my comfort, always holds me close. Sing, He always guides me. He always guides me through mountains and valleys, through mountains and valleys. Restores my soul. Mercy and goodness. Mercy and goodness. It gives me assurance. Gives me assurance that I see His glory. That I see His glory. Face to face. Face to face. Spirit lives within me. My victory, my victory. Your spirit lives within me. So I will walk in your peace. Your spirit lives within. My victory, my victory. Your spirit lives within. So I will walk in your peace. It lives within. My victory, my victory. Your spirit lives, your spirit lives, Lord. So now, your spirit. My victory, my victory, my victory, my
Maranatha po. Tayo po'y manatiling nakatayo. Tayong manalangin. O Diyos, salamat po sa inyong dakilang pagpapala sa amin. Unang-una po ang iyong sarili, ang iyong kadakilaan at kabutihan. Pinapakita ninyo sa inyong patuloy na paggabay sa amin, pagpapadama ng iyong pag-ibig sa maraming paraan, pagpaparanas sa amin, Panginoon, ng inyong pagkilos, pagbibigay ng mga pangangailangan namin at maging yung pagbibigay niyo po sa amin ng tatag sa lahat ng pagkakataon. And dahil dyan, Panginoon, we can declare na we are not alone. You hold us near. You are our comfort, our peace, our victory. And that's why we come here, Father. Hindi dahil napipilitan kami. We worship you, hindi dahil we think kapag ginawa namin to ay mas lalo kayong magbibigay sa amin. Kaya kami nandito, Panginoon, because we are celebrating your goodness sa amin. We want to know you more. We want to honor you with our attention, with our devotion, with our service. Patuloy namin, Panginoon, pinapasalamatan ang inyong presensya sa aming mga buhay, sa amin din bilang isang katawan, bilang simbahan. O Diyos, patuloy naming hinihiling ang inyong pagpapala sa amin at pangunguna. Patuloy na pagpapalago sa amin at pagpapakatatag na iyong pananampalataya na patuloy kaming natututo, Panginoon. Patuloy kaming umaasa dahil patuloy pa rin kaming nagkakaroon ng mga pagkakataon na nagkakasala kami, Panginoon. Panghihinaan, nagdududa. Minsan, di namin napag-iisipan ng mga desisyon namin na hindi ito nakakabigay ng kaluwalhatian sa inyo, hindi napapaloob sa inyong kalooban. Lord, we ask for forgiveness. May you give us, Lord, the grace to despise our sins. And pagsisihan ng husto, Panginoon, ang mga pagkakamali namin. At kung hindi man namin maunawaan o makita, Lord, ipaunawa niyo po sa amin ng mga bagay na nagagawa namin na hindi nakakalugod sa inyo, na nakakasama sa amin, na nakakasama sa aming kapwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magbago pa, maging kawangis ni Jesus sa buhay, sa pag-iisip, pananalita, ay pagkapwa, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, na sa paninirahan ninyo sa aming mga buhay, na ang inyong Espiritu, ang Diyos na Espiritu na nabubuhay sa amin, siyang magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Maggagabay sa aming mga desisyon at mga ginagawa. Magpapaalala sa amin ng inyong katuwiran. Magpapalakas sa amin sa tuwing kami na panghihinaan. O Diyos, nawa itong pagpapalang ganito ay maranasan ng buong simbahan, Panginoon. Sa lahat sa amin, O Diyos, dahil ito po ang aming nais na kayo ang aming dakilang hari, ang siyang talagang mangibabaw sa lahat ng aming iniisip, ginagawa, tinutungo bilang isang simbahan na hanggang sa bawat membro ay maging ganito, Panginoon. Bawat parte ng katawang ito ay lalakad, Panginoon, ayon sa mga katuruan ng aming Panginoong Jesus. Tulungan niyo po kami na sa pamamagitan ng aming mga gawain, mga activities, mga
pag-aaral, pananalanginan, pagsasama-sama, Panginoon, at maging paglilingkuran sa isa't isa at sa iba pa. Maging daan ito upang lalo kaming dumepende sa inyo at maging matuto sa inyo, Panginoon, na maging kawangis namin, O Diyos, ng iyong anak. Nawa, ganito rin, Panginoon, ang aming mga mithiin at pagsusumikapan pa, Panginoon, sa aming mga pamilya. Na kung kami, O Diyos, ay nakakaranas ng pag-ibig ninyo, nakakaranas ng iyong kabutihan, hindi kami magdadalawang isip na ibahagi din itong pagpapala sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga asawa, sa aming mga anak, sa aming mga magulang. Hindi lang, Panginoon, sa pamamagitan ng pagpipilit sa kanila o sa pagsasalita ng mga natututunan namin, kundi sa pagpaparanas sa kanila sa pamamagitan ng aming pag-ibig, ng aming pagkalinga, ng aming pagtrato sa kanila, ng aming pananalita, ng may respeto at pagpapahalaga, na may pagpapatawad sa mga pagkukulang nila at pag-unawa sa mga kahinaan nila. Nawa ang ganitong pag-ibig na ipinaranas ninyo sa amin ay maiparanas namin sa loob ng aming mga tahanan. At syempre, maging sa labas nito. Maging sa aming mga komunidad, sa aming mga trabaho, sa aming mga kaibigan at sa aming mga paaralan. O Diyos, yung pagbabago na ipinaparanas nyo sa amin, yung grasya na aming natatanggap, ibahagi namin nawa ito, Panginoon. Dahil nasa amin naman na, Panginoon, ang iyong kalakasan, ang iyong Espiritu, yung kapangyarihan. Nawa, Panginoon, na hindi namin isipin na imposible ang mga bagay na ito dahil nasa amin kayo. Nakaya namin ito sa grasya, sa kapangyarihan ninyo. Kaya namin maging instrumento ng kapayapaan, ng kapatawaran, ng pagmamahal, pagbabago, ng kabutihan sa mundong ito dahil nasa amin si Kristo. Dahil tagasunod kami ni Kristo. Dahil naghahari kayo sa mundong ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maipahayag ang inyong mensahe sa aming salita, sa aming gawa, sa aming pagsunod sa inyo, at sa aming pagtungo sa aming kapwa. O Diyos, bigyan niyo po kami ng marami pang pagkakataon pang pagtagumpayan ang aming mga kahinaan, pang maitawid namin ang aming mga sarili mula sa aming kaloob-looban ng mga panghihina hanggang sa labas, Panginoon, gamit ang iyong kalakasan, gamit ang iyong tagumpay. Dala-dala namin, Panginoon, ng mensahe ni Kristo sa aming buhay. Ang pag-asa na ibinigay niyo sa amin ay naway maging pag-asa hindi lang ng aming pamilya, hindi ng aming bayan, aming mundo, hanggang sa muli ninyong pagbabalik. Panginoon, inikakatiwala namin ang lahat ng ito. Patuloy kaming makikinig sa inyo, magpapaturo, Panginoon, at titingin sa inyong ehemplo at didepende sa inyong katuruan at kalakasan. Diyos, nawa ito po ang mangyari sa amin ng patuloy at nawa ito po ang mangyari sa amin sa umagang ito mula sa aming mga panalangin, pag-aawitan at pakikinig sa iyong salita, maging sa aming pakikipag-fellowship sa aming mga kapatiran, O Diyos. Bless us with your presence. Declare your glory in our midst. Be magnified, O Lord. As we pray in Jesus' name. Amen. Kaupo na po tayo, mga kapatid. Magandang umaga po at magandang bagong buwan ng taong 2024. At kagaya nga ng madalas na nagiging pananaw ng mga Pilipino at siguro ng kahit na sinong tao sa buong mundo ngayon, ang buwan na ito ay buwan ng pag-ibig. And we always say na ang pag-ibig ay hindi lang emosyon. Marami tayong ginagawa para dun sa iniibig natin. Kasama na doon ay yung
nakikinig tayo. At iniintindi natin kung ano ang kanilang kagustuhan, kung ang kanilang kalooban. And most especially, kung ang iniibig natin ay ang ating Panginoon. Sige nga, sino nga dito yung umiibig sa Panginoon? Sino po dito yung umiibig sa Panginoon? Ayan. Siguro lahat naman, kahit hindi kayo magtaas. No? Kahit yung pinky finger nyo na lang itaas. I just want to get then yung attention ninyo dahil basic yun. Yung attention sa Panginoon, yung pakikinig sa Panginoon is one of the best ways na we can communicate our love for our Lord Jesus. And that's why, mga kapatid, sa umpisa ng buwan ng pag-ibig, ang ang tema natin sa buwan naman na ito is learning from the King. Dahil si Jesus ay hindi nakapako lang somewhere or na sa isang sulok lang na parang nakatingin lang sa'yo palagi. Si Jesus ay aktibong gumagabay at nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng Espiritu at ng kanyang salita. So, napakamakapangyarihan ng kanyang paggabay sa atin na madalas sa madalas ang problema ay ang pakikinig natin at ang pagkatuto natin. Tama? Doon madalas yung may gap. Walang problema kay Jesus. Ang problema sa atin. And we acknowledge that. Wala namang magmamatigas sa atin. Hindi, perfecto akong tao. Naiintindihan ko at nakikinig ako most of the time, all the time kay Jesus. And that's why, because hindi nga nangyayari yun, nandito tayo. And we want to emphasize the importance of learning from our King. Learning from Jesus Himself. Bago tayo magpatuloy, let me ask you, mga kapatid. Alam ko po na it's very challenging, Umpisa pala ng taon, ang dami na nating challenges. Maraming sakit, maraming kabigatan. Probably one of the reasons kung bakit kaunti lang tayo ngayon, Pero I think some of us nagsi-celebrate din. But some of us, I have known na nagkakasakit. And that's very understandable, Meron ilan sa atin na pinagkakatiwala na lang muna sa Panginoon ng araw na to dahil ayaw nila makahawa sa atin, And there are some na gano'n ang intentions nila. And we're praying for them na i-restore sila ng Lord and bigyan ng kagalingan. And so, because of that, ang bungad ko siguro is, ano pa nga bang iba pang kabigatan na dala-dala natin sa mga panahon na to? Wala yatang tao na walang dala-dalang kabigatan. Kahit yung mga bata, mayroon silang pambatang mga problema at kabigatan. The moment na nagkakaroon ng muwang, tama ba? Muwang. Yung bata ay kakaroon sila ng pag-iisip na naiintindihan nila somehow yung paligid nila at yung mga pangyayari, nagkakaroon na rin sila ng kabigatan. So all of us, mga kapatid, we have burdens in our lives. And also, andyan din yung kapaguran, tama? Yung para bang feel mo, kailan ba matatapos tong ganitong kahirapan, ganitong kabigatan, na hindi mo lang siya dalandala, nakakapagod din. Ang mga paulit-ulit na pangyayari o yung mga bagay na hindi mo alam kung paano susolusyonan, kahit iniisip mo lang, pagod ka na. Kagaya ko, nung isa sa mga panahon na nagtatrabaho ako in one of my previous work, isa sa mga realization ko na nakakapagod na panahon na yung, siguro, for some of us, ganun pa rin yung kalagayan ngayon, yung 4 na hanggang 6 na oras ka bumibiyahe sa isang araw papunta at pabalik ng opisina. Sa totoo lang,
pag tinitignan ko nga yung MRT ngayon, medyo mas okay na nga yung MRT ngayon kaysa MRT noon. Yung MRT noon, yung pila sa SM North, umaabot hanggang yung footbridge ng SM. Tapos yung pagsakay ng bus noon, yung mag-agawan talaga at maikipaghabulan ka. So, lalakad ka papuntang, kung sa Ortigas ka sasakay, lalakad ka papuntang Mega Mall. Tapos habulin mo yung mga bus papuntang Robinsons Galleria. I think there are other burdens din ngayon sa pagko-commute. So napakahirap. And dahil sa mga pangyayari din na ganun at pangyayari din sa buhay, napakahirap din mag-prioritize. Lalo na yung mga mahalaga. Ang burden ko nun is paano ako mas magiging focus sa ministry if there are other things na inaalala ko. And so there are days and there work, no? May mga araw na may mga ginagawa ako na parang routine na lang siya, paulit-ulit na walang meaning, walang purpose. And of course, kawalan ng pahinga. Ganun pa rin naman ngayon, pero I'm better nowadays. Pero ang panahon na yun, ang hirap nung wala kang pahinga pero walang sense of purpose. So parang there's heavy burden and there's lack of rest na nakakapagod. Panahon na yun, bagong kasal pa lang kami ni Julie, mas konti ang responsibilidad, mas konti ang commitment kaysa ngayon, pero mas nakakapagod noon at mas mabigat ang aking buhay. Hindi ko ma-imagine kung ano ibig sabihin nun o anong pakiramdam ng mga kapatid na mas malala pa ang pinagdaanan sa akin o ang mga pinagdadaanan sa ngayon. So we cannot really ignore the fact that in this life, palaging merong kabigatan at kapaguran. Now, kaya ko ito in-emphasize dahil kapag binasa natin ang mga kwento ni Jesus, kapag sinususugan natin yung buhay ni Jesus, yung ministry ni Jesus, huwag nating kalimutan na karamihan na mga kausap niyang mga tao nung panahon na yon, karamihan ng mga nakikinig sa Kanya at mga sumusunod-sunod sa Kanya, hindi lang yung mga disipulo niya, kundi pati yung maraming tao na interesadong makilala siya at makinig at matuto sa Kanya, karamihan sa mga yon ay napapagod na rin at nabibigatan sa buhay. Hindi niya kausap ang mga ang mga nagpapanggap na okay sila. Hindi yung mga taong nasa loob ng templo palagi. Hindi yung mga taong tingin nila wala na silang problema sa Diyos. Hindi yun ang pinupuntahan ni Jesus at mga kausap ni Jesus. Mga kausap ni Jesus ay yung mga parang gusto na mag-give up sa maraming bagay. Physical, material na mga problema, mental, emotional, spiritual, all kinds of things. So today we will discuss isang passage kung saan nagsasalita si Jesus o nagtuturo sa mga tao or meron siyang sinasabi sa mga tao na alam natin pagod sa buhay at nabibigatan sa maraming bagay. Inimbitahan ko po kayo ngayon tumayo sa pagbibigay ng respeto at pagpapahalaga sa salita ng Diyos na ating pagbabasehan ng mensahe sa umagang ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 11. Napaka-familiar po ng kalahating bahagi ng passage na ito. Matthew 11:25 to 30. Alam ko parang may kanta pa ito ang isang Filipino na singer. Kaya palagi din siyang napapaalala sa atin. But today we will discuss at least yung kabuuan ng passage somehow. And let's read. Babasahin ko po mula sa New International Version. Sundan nyo lang po kung ano man po ang translation of version na meron kayo. Matthew 11:25 to 30. Sabi dito, at that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. Yes, Father, for this was your good pleasure.
All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Makakapo na po tayo, mga kapatid. Napakamalaman ng sinabi ni Jesus in just 6 verses. Palagi naman pag nagsasalita si Jesus. Pero bakit nga ba niya sinabi ito? Pag binasa natin, at least 10 to 20 verses ahead pa, before or earlier, mababasa natin na merong kinukundina si Jesus. Ano? Kasi ang umpisa ng chapter merong dumating na mga disipulo ni John the Baptist. At napaalalahanan tuloy si Jesus kung paano hindi naniniwala ang mga tao kay John the Baptist at sa kanya. Kaya at that moment, nung naalala niya yun, kinundina niya, criticize niya, at nagdeklara siya ng paghuhusga sa mga lugar na kung saan nung mga nakaraang buwan o taon ay umikot siya, nagturo, nag-spend siya ng napakaraming panahon at lakas, so much time and effort sa ministry sa mga tao sa lugar na yan. At ang mga lugar na yan ay yung Bethsaida, ano pa nga to dito sa verse 11, Chorazin, Bethsaida, and yung Capernaum. At ang kasalanan ng lugar na yan, ng tatlong lugar na yan, ay hindi sila kumikilala sa Panginoong Jesus. At hindi sila nag-repent sa kanilang mga buhay. So much so, ang criticism sa kanila ni Jesus, ang galit sa kanila ni Jesus, napakalala. In fact, kinukumpara pa niya sa mga pagan cities like Tyre and Sidon or Sidon and Sodom. And binanggit niyo ba? Yeah. Yung Capernaum sa Sodom. Alam naman natin somehow ang nangyari sa mga lugar na yan, ano? Pero sinasabi ni Jesus, mas malala pa ang mangyayari sa inyo. Kayong mga nandyan sa lugar na yan. Dahil ang kasalanan niyo ay higit pa sa mga yon. Ang kasalanan niyo ay hindi niyo kinikilala si Jesus. At mas malala dahil nagturo na siya, naglingkod na siya doon, nandun na siya, pero hindi sila nakinig. Yung sabihin mga kapatid, kahit ano pang iniisip mong kasalanan ng Tyre and Sidon o Sodom and Gomorrah, mas malala ang kasalanan kapag nandyan na si Jesus pero hindi mo siya sinusunod. So if you hate the sins of these cities na mga unbelievers naman supposed to be, pero pinarusahan ng Diyos dahil sa mga kasalanan, pero kung ikaw na alam mo si Jesus pero hindi ka sumusunod sa Kanya at di ka pa rin nag-repent, mas malala ang kasalanan na yan. So don't hate those people na hindi nakakilala kay Jesus. Kung ikaw mismo, alam mo si Jesus, pero hindi mo siya sinusunod. Iyon ang implication noon. Now, these places, sabi ni Jesus, itong Capernaum, itong Bethsaida, itong ano nga yung isa? Chorazin, yung mga lugar na yan, inikutan ko yan eh. Nag-declare ako ng paghahari ng Diyos dyan. Nagturo ako at naglingkod, nagpagaling, nagpahain. Pero wala. Di kayo naniwala. You're worse than Tyre and Sidon. You're worse than Sodom and Gomorrah.
Then pagkatapos yan, ito nang binasa natin sa verse 25. Ito na yung konteksto nun. At pagdating ng verse 25, pagkatapos siya magdeklara ng paghuhusga at galit niya dun sa mga lugar na yon, nagpasalamat siya. Pinuri niya ang Diyos, ang Ama. He praises the Father. Bakit niya pinuri ang Ama? Yan ang isa sa mga pag-uusapan natin. And then kasunod dun, nag-offer siya ng invitation, na encouragement sa kanyang mga tagasunod at sa lahat pa ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nag-imbita siya. Ano kaya ang imbitasyon na yon? Yun ang pangalawa naman na babanggitin natin dito sa passage na to. So bakit siya nagpasalamat? At ano ang kanyang imbitasyon? Una, nagpasalamat siya, pinuri niya ang Ama, sinamba niya ang Ama. Jesus worships the Father because of His pleasure to be known by the humble and meek. Pinuri na ang Ama, pinuri ni Jesus ang Ama dahil sa pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili, sa kanyang kagustuhan na ipakilala ang kanyang sarili, sa kanyang delight pa nga pleasure, kasiyahan, kagalakan na ipakilala ang kanyang sarili sa mga mabababang loob, mapagkumbabang mga tao. At ito exactly ang kanyang sinabi, di ba? Sabi niya, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and the learned. Hindi niya ipinapakilala ang kanyang sarili sa mga matatalino at magagaling. Baka isipin nyo agad, masama maging matalino. May konteksto yan. Dahil nanggaling siya sa mga lugar na maraming nagmagaling. Maraming hindi nakinig sa kanya. At kasama na doon yung mga religious leaders and yung mga Pharisees, na sa tingin nila sila yung mas nakakaalam. So yan yung context ng sinabi ni Jesus. Because in this same book, sasabihin din ni Jesus around Matthew chapter 24 or Matthew 25 or basta 23 to 25, sasabihin niya, magpapadala ko sa inyo ng mga propeta at ng mga learned, mga magagaling at matatalino mga tao na maghahayag ng kalooban ko pero hindi pa rin kayo makikinig. So it's not wrong na maging matalino o mag-desire na maging matalino, kundi ang problema dito ng mga tao is that because of their dependence sa kanilang sariling wisdom at sariling kagalingan, kakayanan. Kaya sabi ng Panginoon, itong mga ganito, sila ang nag-reject sa akin. So dahil hindi kayo naniniwala sa akin, hindi rin nagpapakilala ang Diyos sa inyo. He has hidden His will and His kingdom from them because of their views, pananaw nila sa buhay, their values, yung mga pinapahalagahan nila sa buhay, and their rejection of Jesus. Na hindi dahil sa basta, uy, matalino yan, hindi na magpapakilala ang Diyos. It's because pinakita nila na nakadepende sila sa kanilang mga kagalingan by rejecting Jesus. By not learning from Him, by not listening to Him. So, sabi ni Jesus, o di good. Kung yan ang gusto nyo, then hindi magpapakilala ang Diyos sa inyo. And then, ang pinagpapasalamat niya instead is that, sabi niya, you revealed yourself to these little children. Sabi niya, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Again, hindi yung mga literal din ng mga bata. Pero pwede din naman, literal ng mga bata. Kasi sabi nga niya, the kingdom of God belongs to such as these. Pero ang kausap niya, ang sinasabi niya, to these little children, ay ang kanyang mga tagasunod,
at ang mga taong nakapaligid sa kanya na interesadong makinig sa kanya. At ang mga taong yun, sabi ni Jesus, little children. And ang ibig niya sabihin ay yung mga mabababang loob, mga nagpapakumbaba. Kasi kung hindi ka nagpapakumbaba, hindi ka makikinig. Kung sa tingin mo, ikaw na ang magaling, ikaw na ang nakakaalam ng lahat, you will not listen. You will not love it na nakikinig ka sa iba at natututo ka mula sa iba. Yun ang kinakagalit ni Jesus. At ang pinagpapasalamat niya, dahil instead, at least dito, sa mga mapagkumbaba at mabababang loob, sa mga nabibigatan, sa mga nahihirapan at pinapahirapan ng mundo, sa kanila nagpapakilala ang Diyos. Dahil sila yung handang tumanggap kay Jesus. Handang makinig kay Jesus. This is not, as many theologians have forced this text to mean na parang may pinipili ang Diyos na pagbibigyan ng kanyang revelation. Kundi this is God's response to how they responded to Jesus. Dahil meron silang rejection, then this is God's judgment to them. God has decided to reveal His will and His kingdom to these little children. Ang nagkagandahan pa rito, hindi lang to parang, uy, dahil ayaw niyo makinig, dito na lang. Sige, wala na akong choice. Pero sabi ni Jesus sa verse 26, yes, Father, for this was your good pleasure. Ibig sabihin, standard pala to ni Jesus. Ng Diyos. Standard ng Diyos na the first will be the last. The proud will be humbled and the lowly will be lifted up. So kung nagmamayabang ka ng patuloy dahil sa sarili mong kagalingan at katalinuhan, ibababa ka ni Jesus. At kung ikaw ay nagpapakumbaba at nagnanais na ipagtanggol, iligtas, bigyan ng probisyon ng Panginoong Jesus, itataas ka niya. Kaya kung i-connect mo siya sa last na condemnation ni Jesus, atras lang tayo ng 2 to 3 verses later, earlier on, yung kanyang judgment sa Capernaum, sabi niya, and you, Capernaum, sa verse 23, will you be lifted up to the skies? Or sa NASB translation, will you be exalted? Itataas ba talaga kayo? Ang yayabang nyo eh. Alam mo yung nangyari sa Capernaum? Pinalayas din dun si Jesus eh. Hindi rin siya pinakinggan. Sabi niya, Capernaum, you will not be exalted. Ibabagsak kayo dun sa Hades. So, ito yung problema. Yung mga nagmamataas, hindi yun ang papahalagahan sa kaharian ng Diyos. Ang papahalagahan sa kaharian ng Diyos ay yung mga nagpapakumbaba. These little children. Ito ang kagalakan, ang kalooban ng Panginoon. This was your good pleasure, sabi ni Jesus. The standard of God is upside down. He humbles the proud. He lifts the humble. And then, sabi niya sa verse 27, all things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him. Now, bago siya magbibigay ng imbitasyon, kasi sino nga ba naman siya kung magbibigay siya ng imbitasyon? Pero pinapakilala niya dito ang kanyang sarili at sinasabi niya, walang mas nakakilala sa Ama kundi ang Anak. At walang mas nakakilala sa Anak kundi ang Ama. At binibigay sa kanya ng Ama ang otoridad, ang paghahari, ang kapangyarihan. Sabi niya, all things have been committed to me by my Father. And now, the Son has the power to choose
kung kanino niya i-reveal ang paghahari ng Diyos. Again, sa konteksto ng sino ba ang nagmamagaling, sino ang nagpapakumbaba. Hindi dahil sa random lang na namimili ang Diyos, wala kang choice dahil hindi ka kasama sa elect. Because of your response to His declaration, to His revelation of the Father, the Son has now the power to choose, to reveal the kingdom of God. Kaya ang mga kasunod niyan ng mga parable, yung paghahasik, yung pagtatanim, di ba? Ang parable niya is yung ano nga ang Tagalog ng pagsispread, yung pagkakalat ng mga buto, the seeds. Paghahasik nga, tama. Paghahasik kasi nalagim na isip ko eh. Pero yung paghahasik ng mga buto. So there's an initial na pagdideclare, and then kung sino mag-respond, then you have chosen your judgment. You have chosen your consequence. And this is related to that dahil napaka-similar ng mga sinabi ni Jesus after that, and napaka-similar ng judgment and blessing na dineklara ni Jesus. Nasa chapter 13 yun if you want to study. Sa chapter 11, ito yung sinasabi niya. Kung ayaw niyo makinig, then I have the authority to shut the door sa inyo, Capernaum, Chorazin, Bethsaida. And I have the authority, salamat sa Diyos, sabi niya, praise the Father. I have the authority to reveal it now to these children. So, bago niya imbitahan ng mga tao na lumapit sa kanya, in-emphasize muna niya ang kanyang legitimacy bilang anak ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan and authority na gawin ang ganitong desisyon dahil siya ang representative, siya ang authoritative na anak ng Diyos na gawin yon. It is now His desire. Kung ano man ang desire ng Diyos. Kung ano man ang kalooban ng Diyos ay kalooban ni Jesus. Kung ano man ang kalooban ni Jesus ay kalooban ng Diyos. Yan ang sinasabi niya dyan. No one knows the Father except the Son. No one knows the Son except the Father. Ang sinasabi niya, we are one. So trust me. I am now pronouncing judgment sa mga syudad na to. That is also God's judgment. And now I am opening myself to these little children. That is also God opening Himself to these little children. Yan ang sinasabi ni Jesus dyan. He now proves that He is the Son of God by saying that. So nagpapasalamat siya, pinupuri niya ang Ama, sinasamba niya dahil sa kalooban ng Diyos, sa kagalakan ng Diyos na ipakilala ang kanyang sarili sa mga mapagkumbaba at mabababang loob. Mahirap yun sa standards nila ng panahon niyan, especially sa Greco-Roman culture na hindi magandang value ang humility. In fact, kinamumuhian ang humility. In fact, wala kang choice kung humble ka dahil ipinilit sa iyo ng mga leadership ng gobyerno at ng society na magpaka-humble dahil mahirap ka. O dahil babae ka, o dahil slave ka. Wala kang choice kundi magpaka-humble. So it's not hindi siya desirable value sa kaharian ng mundo. And kahit sa kultura ng mga Hudyo, kapag wala ka sa posisyon, kapag wala kang value sa society, kapag marami kang sakit, kapag mahirap ka lang, kapag wala kang anak, kapag namatayan ka, kapag babae ka, kapag bata ka pa, wala ka rin choice kundi magpaka-humble dahil even the Jews will despise those things. So ngayon, ito ang kausap ni Jesus. Mga babae, mga balo, mga bata, mga may sakit, mga may hirap, mga hindi binibigyan ng pagkakataon sa buhay ng kanilang komunidad, mga hindi napapakinggan, mga hindi pinapansin ng mga liderato, mga pinapahirapan ng Roman Empire. Sila ang kausap ngayon ni Jesus. The lowly, the meek, and those nakakaranas ng persecution, and sabi ni Jesus, all you who are
weary and heavily burdened. Kaya nagpapasalamat siya sa Panginoon. Lord, napakabuti mo dahil nagpapakilala ka sa mga biktimang to. Sa mga nahihirapang mga to. Dahil di ka naman tinatanggap ng mga mayayabang at nagmamagaling at nagmamatalino. And so, our next point is that Jesus welcomes the people. So, nung una, Jesus worships His Father. Ngayon, Jesus welcomes the people to submit to Him. Nung iniimbitahan niya, sa akin kayo magpasailalim. Ako ang kilalanin ninyong hari. Come to me and learn from me. Sabi niya, di ba? Come to me, all you who are weary, burdened, and learn from me. Magpasailalim kayo sa akin. Be my disciple. Be my follower. Be loyal to me. Be loyal to me. I am the Son of God. I am the Messiah. I am your King. Be loyal to me. Come to me. Ito mga kasama ni Jesus, again, ng mga sumusunod-sukunod sa Kanya, ang daming heavy burden, ang daming kapaguran sa buhay dahil sa colonization ng Roman Empire, sa kahirapan na meron sila, sa mga diseases na naranasan nila, and from time to time, pinapaalala sa atin ni Matthew kung sino ang mga kausap ni Jesus dyan. Sa Matthew chapter 4, sa dulo ng Matthew chapter 4, sa chapter 10, and then dito, pinapaalala sa atin ni Matthew kung sino ang mga kausap niya. The colonized people, the poor people, the sick people, yung mga taong nahihirapan sa social structure nila na ang mga mahalaga ay ang mga nasa taas, yung sa ating mga Pinoy. Yung sinasabi sa kanta na habang may tatsulok, yung ganong system ng society. And of course, yung napakahigpit at napaka-panglabas na relihiyon nila na nangingibab, namamayagpag nung panahon na yan. Ang daming mga dinadagdag na dapat gawin, dapat ganito ang pagbibigay. Ano? Na imbis na mag-focus sa pagsunod kay Jesus o sa pag-focus sa paggawa ng kalooban ng Diyos, nahihirapan ng mga tao dahil ang daming requirements ng batas at ang daming idinagdag na mga tradisyon sa kanila. Nakaka-relate ba tayo minsan? Ganun ang mga relihiyon. Ang daming dagdag na bawal, ang daming kabigatan, ang daming requirement. Na minsan yung mga gawa-gawa nating activity, ginagamit natin na standard na panukat sa spiritualidad ng tao. Diba? Kaya ang isa sa mga iniingatan ko bilang pastor, bilang church leader, ay huwag gawing added burden or unnecessary burden ang ilang mga gawain sa simbahan. Na para bang imbes na mag-focus kay Jesus, yung dami-daming extracurricular na ginagawa na eventually nakakapagod. Na supposed to be, si Jesus is a place of rest and peace. Pero minsan, the church can be crowded with unnecessary burdens and requirements and activities na nakakapagod. And that's why ang focus sana natin ay ang pagsunod ng totoong kalooban ni Jesus sa pamamagitan ng ating ibang mga ginagawa na sana nananatili sa purpose nito at hindi na lang siya nagiging burden sa atin. Kagaya ng pag-attend on Sundays, na this is one of the ways that we can relate with Jesus, to listen to Him, to learn from Him. In fact, sabi pa ni Jesus, "Come to me, all you who are weary and burdened." Kumbaga, ito yung in-emphasize niya, kung nabibigatan ka, kung pagod ka na, sa akin kayo pumunta. And then sabi niya, "Take my yoke upon you and learn from me." Magpasailalim kayo sa akin. No? Yung metaphor na ginamit niya is yung yoke, pamatok.
Hindi pamato, no? Pamatok, yung nilalagay dito na kahoy o kung anumang material. Well, sa mga kalabaw, oo. And then, para din sa mga dalawang hayop, may yoke na nilalagay para hindi maghihiwalay yung dalawang hayop na hihila sa kung ano man sa konteksto nila. Pero meron ding pamatok na sa tao nilalagay sa konteksto nila. Kasi minsan yung mga tao ang gumagawa ng hard work na kailangan meron ding pamatok na isusuot. At yun ang sinasabi ni Jesus. Magpasailalim kayo sa akin. Take my yoke and learn from me. Mga kapatid, yung pagpapasailalim kay Jesus ay kasama doon yung pagkatuto. Kasama yung pakikinig. Hindi pwedeng makiklaim mo na Christian ka without learning from Him. Without listening to Him. Na para bang desisyon mo lang. I read someone sa isang group na karamihan doon, mga millennials and Gen Z. Meron nagtatanong doon, pero about to sa misa ang hinahanap niya. Sabi niya, mga ganito, hindi ko na babanggitin yung group, saan ba magandang umattend ng misa? And ganito yung requirement niya. Sana hindi nagtuturo ng ganito, hindi nagsasalta about this, hindi ganito. Panisip ko, hahanap ka na magsasalta para sa Diyos, pero meron kang standard. So nakikinig ka ba talaga? Pupunta ka ba talaga sa simbahan na yun para makinig o para ipuwersa ang standards mo, ang pananaw mo? Diba? Ay minsan, yung ganun yung choice natin sa paghahanap ng simbahan eh. Tayo ang nagdidikta ng standard, hindi yung salita ng Diyos. Gusto ko ganito. Dapat ganito. Ayoko ng ganyan, ganito, ganyan. Pero paano kung yung mga bagay na ayaw mo, ay yun ang tinuturo ni Jesus? At paano yung mga bagay na pinapahalaga, na tinahanap mo sa isang simbahan, ay hindi mahalaga para kay Jesus? Kanino ka ba talaga nakikinig? Kay Jesus o sa sarili mo? So Jesus invites the people to submit to Him. At sabi niya, learn from me. Hindi na sa mundo, hindi na kung sino man mga naghaharian sa paligid nila, hindi na sa kung anumang pressure ng society o pressure ng mundo o pressure ng sarili mo, kundi sa paghahari ni Jesus. Learn from Him, makinig sa Kanya at matuto sa Kanyang mga katuruan. And this is the blessing, sabi niya, and I will give you rest. And you will find rest for your souls. Yung souls dito ay hindi yung naiisip natin na kaluluwa na kapag namatay tayo, magmumulto-multo o kung saan man pupunta sa langit. Hindi ganon. Yung kaluluwa dito can be interchanged with life. Yung word na yan sa Greek is interchangeable with soul and life, which means your inner life, your inner you, ikaw mismo. Pero hindi yung physical, kundi yung loob mo. Sa atin, yung puso mo. Tama? Yun yung version natin sa Tagalog. Kailangan nating i-translate yun kasi merong language barrier. Hindi porket pag nabasa natin na heart, yung emotions yun. Hindi pag nabasa natin na soul, yung lumilipad-lipad na kaluluwa yun. We go sa direct dun sa ibig talaga sabihin ni Jesus. And ibig niya sabihin dito, yung magbibigay ng kapahingahan sa atin. Ano man na nangyayari sa paligid. Rest for your souls. You will find rest kapag nakikinig ka kay Jesus, kapag sumusunod ka sa Kanya, kapag nagpapasailalim ka sa Kanya. Dahil ba wala ng problema? Of course, meron. Nandyan. Maraming challenges pa rin. Di naman mawawala yun in this side of eternity. Dahil this world is still broken. And yet, sabi niya, makakahanap ka ng kapahingahan sa akin. At hindi lang, ibibigay ko sa inyo. I will give you rest. Rest na dahil sa araw-araw na grasya at biyaya, and rest dahil din sa assurance, sa security na ano man ang mangyari, kahit pagdating ng kamatayan, until eternity, there will be salvation. There will be security. You will be with God all
your life, and even until forever. Hindi ba yan ang problema minsan? Yung konting problema ng mga tao, wala nang seguridad. Yung kapag nakakaranas ng mga problema, wala na ang kapayapaan, wala na ang kapahingahan ng buhay. Sabi ni Jesus, I will give you that if you follow me, if you listen to me. Bakit niya nasasabi yun? Kasi sabi niya, for I am gentle and humble in heart. Imagine hari na gentle and humble in heart. Imagine hari na sabi niya, hindi ako pumunta para paglingkuran nyo, kundi ako ang maglilingkod sa inyo. Imagine hari na imbis na tayo ay handang mamatay para sa kanya, siya ang namatay para sa atin. Imagine hari na imbis na iaalay natin ng ating kalakasan sa kanya, which we can do, pero siya mismo ang nagbibigay hindi lang lakas, kundi ng buhay sa atin. That is a gentle and humble Lord and King. Kaya sabi niya sa verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Of course, napakahirap sundin ng mga utos ni Jesus. To the point na parang imposible pa nga. Pero ang dami niyang ibinibigay na biyaya, pagpapala, at sabihin talaga niyang easy dyan is kind. Napaka-buti. Mabait ang Panginoon. Mabait ang Panginoon. The teachings, the values, the grace, and mismong karakter ni Jesus are in stark contrast to everything else in this world. Kabaliktaran si Jesus sa mundong ito. Ang kanyang mga pinapahalagahan sa buhay ay kabaliktaran sa mundong ito. Ang mga pagpapala na binibigay niya ay kabaliktaran sa mundong ito. Maging ang mga isinusulong ng mga katangian at mga prioridad at mga halagang bagay sa buhay ay kabaliktaran. Kaya in fact, yung mismo mga turo niya sa buhay, kung paano tayo mamumuhay, ay kapag talagang sinunod natin, if we live out His teachings, there will be peace and satisfaction. In fact, yung mga katuruan niya sa buhay ay mga practical. About relationships, about money, about worrying in problems in life, mga provisions, pang-araw-araw na pangailangan, prayer, mga ginagawa lang din natin sa araw-araw. Sa Sermon on the Mount, mga everyday na mga pangyayari. So, yung grace niya sa atin sa pang-araw-araw, and even yung seguridad niya sa atin, panghabang buhay, we will find peace and satisfaction. And of course, syempre, siya mismo, na siyang hari natin, na sinusunod natin at siya sumasama sa atin, is kind, napakabait, napaka-gracious, maunawain, mahabagin, at mapagmahal. If you are in a committed relationship with someone, for example, your wife or your husband, syempre it entails a lot of commitment, a lot of responsibilities to keep that relationship and also to express your love and commitment to your loved one. Tama? Wala namang easygoing life if you're in a relationship or even if you're alone. But when you realize that loved one is very kind, very compassionate, and also does his part or her part sa relationship, kahit mabigat yung mga responsibilidad, okay lang. May kapayapaan, may kasaganahan, at may kapahingahan kahit ang daming ginagawa at daming responsibilidad. Paano pa kaya kung yung partner na yan
yung relationship mo with someone, and that someone is Jesus Himself, who not only does His part, but does everything for us. Who gives everything for us. In fact, namumuhay pa nga kasama natin. And so, we sing, we are not alone. Mga kapatid, we go to Jesus, we submit to Him, at makikinig tayo sa Kanya dahil may kapahingahan sa Kanya. Ang lahat ng kabigatan sa buhay at kapaguran sa mundo. If you quickly ang daanan natin, ano ba yung mga usual na pagdadaanan natin mga kabigatan at kapaguran sa buhay? Existential crisis. Existential crisis, bakit ba ako nandito sa mundo? Ano ba yung meaning? Ano ba yung purpose ng life? Parang wala nang halaga. Parang wala nang, paulit-ulit na lang yung trabaho ko, yung pag-aaral ko, yung mga pangyayari sa buhay. Wala na akong purpose. Nakakapagod na yung buhay. My friend, when you go to Jesus, there will always be purpose. I can testify to that. Without Jesus, wala ka ring sense yung skills mo. Parang wala ring sense ng lahat. When you go to Jesus, you will find fulfillment. Yung existential crisis, ititempt ka niyan, but it will not wear or tear you down. Emotional trauma. Yung mga past traumas or ongoing na trauma, na mga pinagdanasan mong abuse, loss, betrayal, nagbibigay ng kabigatan sa ating kaluluwa na parang nakakapagod din. Pero mga kapatid, those feelings are valid. It's important that you recognize na meron kang ganun mga pinagdadaanan sa past at ngayon. And even Jesus will say, mourn with those who mourn. Cry, carry each other's burden. And yet, He also gives victory. And He wants us to overcome those things dahil napagtagumpayan niya na rin yun. Yung mga abuse, yung mga trauma, yung mga betrayal ng ibang tao, hindi na yun ang nagde-define sa atin, kundi si Jesus. We can talk about that more sa ibang mga pagkakataon, even personally. Pero I'm just trying to say na itong mga to ay mo-overcome kay Jesus. Spiritual disconnection. Sometimes, yun ang nakakapagod yung parang you have that feeling na parang malayo ka sa Panginoon. Or kapag somehow nawala ka for a time, tas ngayon parang hindi mo alam kung paano manunumbalik sa Panginoon. Well, just come to Him. Lapit ka sa Kanya dahil hindi Kanya itatakwil Na parang, ito na naman siya. Tinalikuran mo ako nun Hindi. No one comes to the Father except through me. And then sabi niya, lahat ng lalapit sa Kanya, hindi niya itatakwil. Lack of fulfillment, as if parang lahat ng efforts mo, parang walang napangyayari. Sabi ng isang kakilala ko, na sobrang lapit sa akin, sabi niya, feel ko parang wala ako na ipupundar sa lahat ng pagod ko. Parang hindi ako fulfilled. My friend, you can have all those things without Jesus. At the end of the day, parang wala pa rin fulfillment. Pero kay Jesus, you will always be fulfilled. Kasi ang standards na hinahabol mo, hindi mo standards at hindi standards ng mundo. Yung fulfillment na mangyayari ay hindi sa sarili mo, kundi by sharing yourself with other people. Then sometimes yung parang na-overwhelm ka sa mga pangyayari sa buhay, that can be a source of weariness and burden. Yung minsan parang isolated ka din sa iba. No, na parang mag-isa ka lang sa mundong to. Na nawawalan ka na rin ng pag-asa, dagdag pa yan. Tapos merong kang grief na hindi nare-resolve. Yung parang either namatayan ka or nawalan ka ng mahal sa buhay or sa kung anumang kapamaraanan. Kapatid, hindi mo kailangang i-cover yan sa Panginoon. You don't have to try to be okay.
Dahil tanggap niya ang inyong mga pinagdadaanan. And He will not leave you nor forsake you. And grief ay bahagi ng buhay Kristiyano. Grieving does not mean lack of faith. So kung kailangan mag-grieve, you can grieve. So there's not a thing na ipinagbabawal ng Panginoon. Sana hindi tayo ganun, kapag may nahihirapan at umiiyak at nagluluksa ay sabihin natin, kapatid, magtiwala ka sa Panginoon, huwag ka nang umiyak. Hindi sabihan mo si Jesus nung umiyak siya para kay Lazarus. Pakababa ng pananampalataya mo, Jesus, umiyak ka sa kamatayan ng iyong kaibigan. Tumangis ka. Hindi ganun, di ba? Grieving is part of our life. And because if we grieve in the Lord, then we can find rest. Tsaka yung mga, minsan, napapabayaan natin ang sarili natin. Akala natin kapag Kristiyano tayo, wala na tayo dapat pakisa. Body natin, sa physical strength natin and health. Nakakadagdag yun ng kabigatan. But in Jesus, all those things can find meaning and purpose and guidance kung paano tayo mamumuhay. Pati yung pag-aalaga natin sa sarili natin, pati yung pag-handle natin ng mga emotional troubles natin, spiritual and physical, whatever na pinagdadaanan natin. Mga kapatid, He offers His rule and relationship. Yung paghahari niya at pakikitungo niya sa atin. His leadership and His love. He offers His presence, yung paggabay niya, yung presensya niya, pati yung kanyang pagtuturo. Kaya tinatawagan niya tayo mga kapatid, to be His disciples, to learn from Him, and ipamuhay ang kanyang mga katuruan. There will be rest. Akala natin, kapag hindi natin, ayoko naman, ganyan, mga rules, mga teachings ni Jesus. Gusto kong mamuhay ng malaya. Okay, go on. Pero ang gitara, hindi mo matutugtog ng wala-wala lang. Ang gitara, para magkaroon ng purpose, para tumunog ng maganda, may susundang chords. Kasi ganun siya nilikha. At hindi basta-basta lang gigitarahin ng kahit na sino. At kung ano-ano lang pagsistrum. Kala mo tutugtog na yun. Parang bata, gusto ko mag-gitara. Tapos ganun-ganun lang. Hindi ganun ang buhay, kapatid. We were meant to live for a purpose. We are created to be God's image. In fact, we are created in His image. So live out that purpose through learning and following Jesus Christ. We cannot live randomly kung ano lang uso. Kung ano lang trending. Kung ano lang lumalabas sa FYP mo o sa newsfeed mo sa Facebook o kung ano nakikita mo sa mga kapitbahay o ang pressure sa'yo ng pamilya mo or ang pressure ng mundo. There will be rest if you follow Jesus because there will be peace and purpose. And kapag ginawa natin to, kailangan natin magtiwala. Kasi hindi mo lang iiwan ang mga bagay na nagkokontrol sa'yo at mga tao nagkokontrol sa'yo. You're also letting go of your own control of yourself. You are not just leaving others, you're also letting go of your own control of yourself. So we will surrender and we will trust the Lord. Kaya, pag sususugan mo yung ganitong teachings, madadaanan mo yung Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord and lean not in your own understanding. Huwag kang magmayabang. In all your ways, acknowledge Him. Diba? Kung idudugtong ko to, and He will give you rest. Kapahingahan, mga kapatid. Pag-asa ng kagalingan at kapahingahan. Dahil ginagawa naman niya yun. At nagawa na niya yan sa napakaraming panahon at sa napakaraming mga tao
including me. Maybe including your brother or your sister na katabi mo. The testimonies of countless or millions of Christians all throughout history who found rest in Christ even in the middle of sickness, even in the face of death, even in the face of cancer, or whatever na pinagdadaanan na, even in the midst of war, even in the face of a gun, even in the teeth of a lion, even in the den of whoever or whatever na pwedeng kumain sa'yo doon. Sa testimony ng napakaraming mga Kristiyano, and even sa testimony ng salita ng Diyos, if we follow Jesus, you will find rest. Kaya mga kapatid, magpasailalim tayo sa ating hari and learn from Him. Makinig sa Kanya. Come to Him. Come to Him. Let us pray. Lord, we thank you for your word. May you guide us and give us the grace na mapagkatiwalaan pa ang itong imbitasyon mo sa amin na matuto sa inyo, magpasailalim. And Lord, give us rest sa dami ng pinagdadaanan namin sa mundo. Thank you, Father. Thank you dahil hindi namin kailangan magmagaling, maging matalino, o magpakadalubhasa. Ang kailangan namin ay magpakumbaba at ihayag ang aming pagtitiwala at katapatan sa inyo. Manguna kayo sa aming Panginoon. Turuan niyo kami at gabayan sa araw-araw. This we pray in Jesus' name. Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo